sa atin. Ganda sana talaga. Ang ganda ng Dune pick, in my opinion. I Wala am na, for nasayang. the Dune pick kanina. Ano lang, True. nagtataka lang ako ay Mitsura pa. Bakit nakakarating ka agad yung gun mo doon, di ba? Walang no choice. Ang haba pa naman ng range ng gun mo. Mabagal ang gun mo, Ni Alp. Dragon Oo, si pre. Dragon. Ang bagal ng gun mo dapat. Mabagal yan maglakad. Yung wave clear, ang bilis. Pero ganun baka super one-sided yung wave talaga. Alam mo, nakita ko kasi, parang Shin, free siyang mag-roam sa may river. Yun na. Talagang casual lang yung naglalakad lang siya sa river without any interception. Oo, yung gun mo. Alam naman natin, gun mo, hindi din naman mataas yung mobility niyan. Konting wala din masyadong pantakas. Konting rant ko lang sa mga sa paglalaro. Ayan, nakakailang laro na ako. Medyo may ilang games na akong tagilid sa gun mo eh. Pag kayo yung mga naglalaro against gun mo, huwag nyo na iisiping ma-outplay nyo yan mula sa harap. Minsan nga din kahit sa likod gumilid ko, sa likod, ganyan. Minsan natatawa ka yung, alam mo yung yung may gun mo sa may lian po na sa harap, may Zhangpei pa sa harap, may mga Neza sa harap, may gun mo sa likod. Ano pa, orbok pa sa harapan ng lian po. Kunyari may outplay, kunyari masa-sidestep yung yung Shadow Nails ni gun mo. Gusto talaga ng gun mo. Kung ikaw yung gun mo player, ilagay niyo sapatos niyo sa kamay, ilagay niyo yung sapatos niyo sa sapatos ng gun mo. Gusto niyo lang nasa harap yung laban niyo. Walang mga mayin sa gedli-gedli, walang mga may Shiranoy, o kaya Wukong, di ba? Wukong. Left and right, ganyan. Pero, walang gun mo sa game na to. Para sa side ng Blacklist, babay na yan. Here we go. Global bad pick, mga kaibigan, new draft ulit para sa mga players. Somehow, for me, looking good na nakuha nila dito yung Dharma para sa side ng Elevate. And ang question na lang dito is kung makukuha niya yung right angle for that truth mantra. Kasi pag may Dharma ka, ikaw din yung aasahan talaga sa mga big play, sa big catch. And this time, ang kumuha na ng Dune is itong si Just Chi with Golden Kite for that Hoyi. Nakita ko na tong Hoyi ni Golden Kite na to, pre, may magnet yung kanyang Golden Sun Arrow. First day pa lang ng Blacklist International. Oo, pre. Ang layo lagi nung kanyang mga patama. Sure ako kung saan, alam mo kung saan tatama yung arrow na yan, saan ipapadala. Kay G6? Sa red buff yan. Oo. Lista mo na. Yung dalawang brush sa tabi ng red buff, ganun yan, papadaan yan doon. Imagine ko na yun. Nanunostra ko na. Pero I think, Liu Bang yun dun. Since sabi ko sa'yo, nakita ko na to, pwede sila mag-Changguang kasi last time ganun yung ginawa nila with Hoyi and then Changguang for the middle lane. Pero I think may better pick pa kumpara sa Changguang. Just so happy na malakas na talaga yung favorite marksman, pinapaborito kong marksman, si Mengya. Mengya. Hindi ganun ka-super lakas si Mengya. Maganda yung niya, hindi naman din masagwa, no? Definitely, ang kahinaan ni Mengya is immobility. No? Mga labis, mga assassins, doon siya nadadali. Pero ang nakakatuwa kay Mengya, pre, isa yun sa mga marksman alongside with Marco Polo na hindi nakakapagod gamitin. Kasi hindi ka nag-auto-attack. Oo. Missile Homing missile yung ulti niya, di ba? Oo, yung ulti niya. Tsaka yung niya, di ba yung first hit niya, yung parang nakatangkap yung Gatling gun, tinututok lang yun eh. Anyway, for the draft, eto na. Curious ako ano magiging mid lane ni Shangguan, which is very, very good counter actually. Ginawa na nila yan. Para dito sa Mengya. Ginawa na nila yan first day dito sa Hawk Invitational natin. And I'm not gonna be surprised if ang first blood ay makukuha with the Sun Arrow and then finishing stroke sa Red Buff. Red Buff ulit. Shangguan. Una yung level. Kahit hindi nga mag-level 4, auto-attack lang ng Shangguan. Maganda ang range ng Shangguan, by the way. And I think Berserk pa yung kinuha niya. So, talaga? Ganun ka-agresibo? Well, check natin mamaya, baka pinaltan pa. Pero we'll see. Pero, kailangan talagang mag-step up ng, hindi ko na alam kung ano pwedeng gawin ng Elevate. Kailangan, kasi actually, ang idea, mata nila si AG6 hindi nagpapabaya, in my opinion. Pinapaano si AG6. No? Giving credit for AG6, hindi nagpapabaya si AG6. 5 pro player team, pati yung comp, at lahat ng rotation na concentrate sa kanya. His teammates, they have to react. No? At least, siguro si Mitsura makareact. At least in saving AG6, nag-blue start si AG6 nandito. Alam mo pre, feeling ko hindi talaga yung red. Ito na naman sila. Nandito na naman si Just Chi. Hindi talaga yung red yung target nila. Si AG6 talaga nakuha na ni AG6 at least the blue ba. Pero yung red kaya mamaya si Hyde medyo
makakasurvive, hindi na rin pala dahil nandito si Golden Kite na pumpreed lang from behind. Pero sino ba talaga yung target nila na Si Ivy hindi na din makaka-touchdown sa kanilang bahay. Marami Grabe. na si Golden Gate nandyan, nakarating dyan. Nagsimula yata siya sa mid. Sa mid, no? Oo. Yeah. Kasi Nagsimula nga bottom sa lane mid. si Dragon. Kita mo, tingnan niyo lang mabuti itong replay na to. Ang aga nung balik ni G6, no? Hindi na siya bumabad. Hindi na siya nag-frontline. Alam niya na eh. Alam niya na siya yung tatarget. Kahit nga yung Dolya, siya yung ino-auto-auto attack, no? Kaya, pero si Golden Knight, he knows he can chase. He went for it as well. 0-2 kaagad with that blue invasion na ginawa dito ng mga taga-blacklist. Now the question is, what will they do with the red? Yun na nga. I think babahayan ulit ng blacklist. Ay! Hindi, kaya. Wow! Ito na, magkaka-red buff na si Oo, G6, oo. pre! Congrats! Here we go! The He very managed to first, keep the blue buff and also the red buff. the very first buff, red buff of the series for G6, ladies and gentlemen. Eto na. Eto na. Eto na ba yun, Shin? Eto na, after 11 red buffs invaded. 11? 13? 12? Hindi ko na Hindi ko na mabilang. alam, hindi ko na Hindi nabilang, na pre. nabilang. Sobra. Konti na lang, mas marami pang red buff yata makukuha yung Blacklist International kaysa sa viewers natin eh. Konti na lang eh. Sa sobrang dami nilang nai-invade. Right now, so far, it's lower early game para sa Blacklist. Or there's instead of red buff, they're concentrating towards the blue. May question lang ako. Malakas pa sa blue. Itong si Kaiser, pero dito muna tayo sa may team fight. At G6, nilalaban niya na nga yung dalawa with the Invincible Warrior. Pero si Just Chi, sinapian na ni Liubang dito. Na-trap na siya sa apat. Winter is here for the defensive. Pero G6, gunting buhay. At nandito pa. Pero sa likod, napakaganda Truth Mantra. Hindi nga lang niya na-finish yun. Siya pa lang na-finish dito. Hindi ko yan Just Chi nyo. I believe with the flash out. Papasok dun sa may loob ng mga aso-aso. Pero I believe is still alive. But that's still one casualty. Hindi na palawan, hindi na lapitan, no? I mean, babanggitin naman yata ni Mitsura na mag-uot siya, no? I don't know. Yeah, I balloons actually with the... Yeah, Paring yes. Shin, before kasi nung Truth Mantra, nagamit ng Winter is here to save a G6. So wala nang pwedeng iba to rin na kahit anong skill Yeah. ni Mitsura, no? Yeah. Deftness is available na for the boots dito ni Ivalist, no? So more mobility and actually more utilities at impact siguro sa laro mararamdaman natin mula dito kay Lian. I'm actually looking forward to the play na pwede magawa ng Lian. This is actually a comp na napapanis kahit yung mga papinto-pinto lang ni Lian. Yeah, laking bagay din nun. And I think ang pinaka-kailangan kapitan dito ni Ivy talaga is yung pumupronto sa kanila, which is itong si Just Chi. Or, hindi niya paliparin, ito si Dragon. And, going back to Menya, no? Ito din yung maganda sa kanya, pre. Yung nagre-ricochet, yung kanya second, no? If I'm not mistaken, yung second skill niya, yung kumakalat ba, tumatama sa pader, kahit hindi mo mapatama doon sa mismong hero, kakalat pa din, matatamaan yung mga nasa paligid. Indeed. Di ko nga alam kung may bonus damage siya kapag ano nga ba? Ricochet yan. Nagka-ricochet on that part. Pero again, excited ako dun sa kapag nagkaroon na ng pinks tapos nagcast ng ultimate si Menya. Super nakalayo yung Menya talaga dito. Just mirroring ko nasan yung lane din ng Hui. Pero nag-rotate na yung Blue na Menya. naman tayo. Mag-rocket yung Menya. araw. Lalapit yung Menya. Within the range niya ng rocket. Oo. Ba't di pa nag-rocket? Pero ito, Truth Mantra. Asa na yung Truth Mantra dati, wala namang utugan. Dito nandito na din na sa lahat na naman yung buhay. Pero good call to back away na lang muna. Nag-rocket na yung Menya. Ang late Pero naman. kasi, Majabel, pre. Late ng rocket, pre. Ang laki ng range niya. Si Azar. Hindi, ano yan, pre. Kinakas kasi yan, 8 seconds yung max niyan. 8 Inaano ba? yan 4? Papalakihin mo. Papalakihin mo Oo. yan eh. Napapalaki yung range niya. Tapos actually, kanina pa abot ng range ng rocket nung nagkakadikitan na yung kalaban. Ngayon, walang rocket. So, G6, I'm not so sure. Yung red back, tinanggal ulit kay G6 yata. Again? Walang red buff siya. Hindi, palapas pa lang. 10 seconds. Ayan. Ay, bibigay na. Nice. Ayan na, dalawang red buff mo, pre. Hinahanap ko. Okay na. Nakabantay Okay na na. rin yung mga teammates. So, dalawa na nakagwardya sa kanya. Yapi. Okay na. Biruin The mo world kayo si is Asar the Gumro. world is healing for a G6. We're just happy to see at least the red buff, no? That's magandang first step para sa kanya. At para sa team niya na makabawi kahit papano. Pero grabe din kasi. Uy! Mula sa akin, yung mga araw ng Golden Kite. if we're wishing for a comeback for Elevate dito, ang hahanapin Rumakit natin, na. mag-ingat sila kay Shangguan yan. Sa Shangguan. Rumakit na, that's good guard on that one. Preventive rocket lang sana para doon sa Tyrant Take a Take na ginawa ng Blacklist International. Pero ang ganda dito ngayon, mas maingat pumasok yung Blacklist International. Mainly because of the crowd control. Nadala ng Lian, tapos ang dali i-chain, no, with the Princess Cross. And also, meron din sila ditong Truth Mantra,
Dharma. Pero a G6, nakita ka na naman with that stun and the knock-up. A G6 buhay pa rin naman kahit papaano kasi may defense Pero hindi. naman ang wall dito. Pero si Hyde nang galing sa may likod. Truth Mantra, walang tinamaan doon. Pero wala siya Tinamaan, na no? yung tog. Blue buff Pero na naman napa-flash tayo. siya, na para mapa-flash si Dragon. Ah! Kaso ayun. Hyde! Wala na Hyde. siyang tinaguan dito. Tinamaan ng arrow followed by the finishing stroke. Finish na talaga kaibigang Hyde. Nako, siyempre, hindi rin na-reactan ka agad. Flashy na malis. Good catch! Top fourth and golden kite. Good catch nga naman para kay catch, paring good catch. Ivory and Trust. Well, nabawian din nila. Pero hinahabol nila itong si Azar Jaschi. Mukhang ayaw niyang tigilan pa. Nirarocket-rocket siya pero wala Ganda eh, siya. di ba? Ganda ng racket eh. Kailangan mo lang gumaslaw. Oh, ay balis din. Boy yata. Nakap Ay, na naman. Ayun, nakapatay. Patay. Naging 1 for 1. Ah. Tower dive. Manifest. Azar finishing stroke. Patay Oh! si Dragon. Okay na. Not bad. Not bad. Tumaki ng tower, pre. Bakit na na-trade up, no? Makakuha yung Torre. Yes, dito sa may pinakababa. Pero not bad. It's not so one-sided coming mula doon sa nangyari sa game number 1, sa game number 2. Pwede na. I'll take that. Tumaki ng tower. I think that's a shutdown din. Oh, good stun. Oh, good utility. So, Double kanina, kill pala yun. grabe na yung stack ng damage ng Torre kasi kapal lang ng damage. Tumambay ng ka Torre. naman. Ba't doon ka nanirahan? Grabe. Hindi mo naman sinabi. Magbo-boarding ka pala sa tower, pre. Oo nga eh. So, Third red buff. Ay, hindi. Bigay kay Azar. Bigay kay Azar. Third red buff neto ni G6. Dahil si Azar so far, siya na yung nakakuha ng gold. At least nakakapag-farm naman pero not as much dun sa space na nabibigay kay Azar. Pero si Hyde mukhang wala na rin kasi nag-slow mo ang kanyang buhay at the top lane. With the pushback kay Dolia, may kasama pang mga slowing arrow neto ni Kuya Golden kahit wala na talaga. Wala na din siya truth mantra at that time. Indeed. Okay, let's look carefully ulit mula dito sa ating running game. 4K pa rin ang hawak na lead na nandito sa side ng Blacklist International. Pero hindi na ganon. Hindi na kasing obvious. Nandun na yung blue buff. Arrow! Yapi. Ito ang Another arrow. G6, kalahati na naman yung buhay dito. Pero the winter is here. Ivalis ang unang babagsak. Hindi na siya nakasubunod. Pero G6, maling liku yata yung napuntahan niya. Napabagsak naman nila dito si Dragon. Pero nakalipad pa rin kasi si Dragon dun eh. Dubs pa din eh. Nakalipad pa rin si Dragon. Nakompleto niya pa rin yung finishing stroke. Pero may gusto lang ako sabihin, yung sidestep ni Dragon sa may brush, tamaan siya ng Torre. Ano, yung mid-lane brush. Oh, yung sa likod ng mid-lane brush na, sa likod ng mid-lane tower na brush. Medyo kita ka pa rin pala Napunta doon. dyan si Dragon. Agip ka! Yung Torre na yun, may true set yan. So kita ka Pre, din. sabi! Sa harap lang mismo! Mismo, para lang maproteksyonan, di ba? Oo, kasi tower na naman yun eh. Justy, yung dami niyang tinangkin tower kanina. Ominous premonition na para kay Justy. Additional kakunatan and additional bawas ng attack speed sa mga kalaban. And the slow again. Slow din. Indeed. Also this running game, ladies and gents, so far, lamang na lamang pa rin. Yung, Pre Blacklist just International. mind you tinamaan ng arrow, etong si Azar, pero nagamit yung Purify niya. Ah. Pinaro sa mukha ni Golden Kite eh. Wala siya hindi na-stun. So that's a good use na walang good information na walang arrow. nga! Pero ito na dito sa mantra sa tatlo. Ito yung hinahanap natin. Just will go down as well. Pero sa bandang likod, pumasok na suppress. Hindi nakalipad. Ito si Kuya Dragon. Napakagandang simula yan para sa side ng Elevate. Si Justy yung hinahabol nila dito at G6 mukhang ayaw niya tigilan. Ganda. Yan naman yung maaabutan. At mawawala ng blue buff dito. Justy, wala siyang magagawa kundi panoorin yung tatlo ng Elevate. Hide Yung with blue the buff niya. hide with the play. Good placement as well. Kanina pa tinatrago-trago. Ayun, yung pwesto ni Hyde, so Ayun. satisfying. Camera. Oh. Oh, And the follow-up Backline, follow-up pa dito, no? Rocket. Pa na ginawa ni G6. There's the rocket. Sulit na sulit yung damage, man. It's so good. Even yung backline, nakakontribute ka agad si Ivalis dito with the Lienzo ultimate. So well done. So satisfying. And that is the explosiveness na ine-expect lagi mula dito sa Elevate. Yeah, nakahabol na sila kanina sa gold ngayon, 27k to 32k, at least napababa na nila ng medyo kulang-kulang 5k. Pero yun yung hinahanap natin, the right angle for Hyde para up etong kanya, mabigyan ng pathway yung kanyang mga kakampi dito. Pero kasi hindi pa rin titigin yung blacklist dito. I think it's not enough yet, pero another one like that, pwede na silang makipag
pantay na eh. Pwede makipagpantayan. Ngayon, napupushback nila dito. Itong si Just Chi sa may Tyrant side. And Just Chi, medyo nag-iingat din. Mukhang nilalabanan. Lalabanan niya na lang ng smite. Nakuha pa rin dito ni Kuya Azar with the Raketo. Pero inahabol nila si Just Chi na naipit at na-frozen sa may bandang gitna in the hands of Mitsura. Pero si Hyde, buhay pa rin naman siya. At the same time, Dragon, maling tarima yata yung kanyang uuwian. Hindi na rin na naman nakalipad itong si Kuya Dragon. Pero si Chami 1, bumutas naman ng top 8. So, ang call nila dito, wag yung pauwiin. Pero mauubos kasi yung 4 sa blacklist, pre. Take that 5 dahil naiipit din dito. Itong si Chami 1 na na-frozen, not enough damage. Pero Chami 1, medyo ma-psycho sidestep, zigzag, and the mantra finally, kinumit na, and the kill will be given to his truck. Push for the mid lane side. This is gonna be their turn now. Global pick and bans, thank you kaagad. But the question is, Dragon also spawning into the map. Pwede makakuha ng decent wave clear. Sakto kay Golden Kite din. They have 2 seconds to make this play. Kinagat? Dragon for the wave clear. Napatay nila agad dito si Just Chi. That's the game. Kabubuhay That's lang the and game. Dragon as well. And that's gonna be the game because hindi na enough na makakapag-def dito ang Blacklist International. Elevate! 2-1 na tayo. Sa wakas, nakaisa na ang Elevate. Porto siguro talaga to, par. Or Indeed, baka indeed. mali tayo. Indeed. Mga kaibigan, that's well done para dito sa Elevate. Ayan ang mga lyrics, no? Coming from a comeback, ha? If you actually scar through the line graph on that one, bumalik para side ng Oo. Blue, no? For the Elevate. That's really solid, no? That's really commendable. And I would say, ibigay natin yan kay Hyde. No? Mhm. Kay Hyde. Dharma. Yeah, with the play, the Dharma play. Pero imagine mo kasi kung hindi nakuha ni Hyde yun no? Yung Oh. tatlong truth mantra na yun. Mm-mm. Yun yung talagang Wala. pinaka-crucial kapag Dharma ka. You have to make use talaga ng truth mantra. Ang problem sa Menya, sa totoo lang, walang play na pwedeng magawa sa Menya. Ang pwede mo lang gawing play sa Menya, backline ka lang, pag may bakbakan, mag-rocket ka, kung ano nasa harapan mo, tirahin mo lang. Literal na kung ano lang nasa harapan ni Menya, yun lang yung pwede niyang tirahin. Kasi hindi pwedeng i-target yung kanyang tira, no? As in, yung front lang talaga. And that's the thing. Yep. Damage lang ang dinala ni Azar dito. And what you need for the Menya to really be enabled onto this game is to have a playmaker on your side. Be it an AOE or be it a crowd controller was delivered by Hyde mula dito sa Dharmatol. And also, no, napansin mo parang Shinbu, bandang mid-game natin, binuhos na rin nila kay Azar yung gold eh. At G6, yes, nagpa-farm siya, pero hindi niya na kinukuha yung red buff, pinapaubayan niya na kay Azar. So, alam nila na ang magiging key to the damage somehow is gonna be Azar. Kailangan lang talaga nila ng perfect timing and the perfect angle on the truth mantra. Nakita mo yung mga rocket, dahil sa sobrang dikit-dikit nung Blacklist International, yung mga rocket nasa iisang place lang din. Kaya the damage, patong-patong na din. Indeed, it's again, like, kahit pa paano. Yup. Oh, may ganda! Tuto! Ituto mo kaya, ituto nyo kaya, di ba? Elevate. Para mainit, di ba? Oo, At sinabi least- sa atin pag umabot ng 7 games, 7th game medyo baliwan no? Ayun ang masarap sa, ayun ang masarap sa global pick and ban. That's what I can say, no? It's totally very solid. Again, congratulations dito sa Elevate. Ito yung sobrang kailangan nilang paboost ng confidence mula doon sa Game 1, Game 2. Kasi talaga ang lakas maka-stress nung Game 1, Game 2. Sobrang one-sided no? Yan And Hot even out. the game 2 is less than 10 minutes, pre. Mga 9 minutes 45, ganun. And, Ajit, kita mo, pero yung graph natin, as you see, nasa side pa rin yan ng blacklist. Naman pa rin That last team fight lang. Talagang lang, di ba? Sinetap lang. Well done. One team fight lang. Beautiful One team fight HOK. lang. Beautiful HOK. Beautiful Kung, di ba? Kung hindi nabalik ka, kung hindi nagawa ka talaga yung outplay na yun, ay, makikita mo yung, outplay ni Hyde, ayun, yung peak point bago mag 10-minute mark. And that's how yung Yan eh. Pababa na yan eh. Yan yun. Torre count, lamang sila, di ba? Tyrant, pantay. Kasi, kung i-imaginein mo if that play never happened, pwede nang irekta din yan ng blacklist eh. Mauubos at 3-0 talaga. Oo. In over till it's over play. And the thing here is that nilabas na ba ng blacklist lahat ng mga bala nila? Di ba? Yan yung question. We get the highlights right here. On the early. Presses talaga kaagad to ng mga blacklist. Diyan sa blue buff, sa mga corners. Ito si, I think namatay na ba si Dragon? Hindi, yan yung una, no? Pero paborito dito ng Blacklist International. Bakit? Ang nipis dito eh. Ang dali magpa-shoot ng arrow.
ang dali shoot ng Mm. finishing stroke, di ba? At yung mga linya Yup. niya, ayan, tingnan mo si Dragon dito. I think may play ata gagawin si Dragon. Tatamaan may arrow ba? Ayun, arrow. Ayan. Tingnan mo si Kay Dragon. Hyde. Kay Hyde. Di ba? Nakaano si Dragon, play. Pag landing niya, ay, hindi na napakita. Pero tinamaan siya ng Torre. Tapos na-punish pa. Nakabawi pa din yung elevate. Ito bottom lane. Ito yung overstaying si Justy. Kinuha, tinangkay yung Torre. Okay na rin yung damage ng bato ni Azar on that end. Yeah. And I think nakaka-contribute din yung pagkamatay nito ni Justy at the Oo. bottom lane sa kung bakit lumakas din itong si Azar. Ito Actually, pala Azar yun. Ayan yung kay Dragon. ayan Ayan kay pala. Dragon. Pag-flash niya, tinamaan pa siya ng Torre. Tapos bumalik siya. Hindi Ayun. pala siya totaling nasa bush. Oo, pero tapos, nasa range ng tower. Tapos, nireset sana Eto. yung ult niya. Ayan yung play niya. Ayan, Slow-mo slow. effect. Alam mo yung rocket, nasa isang... Tatlo. yan ah. Ano Oo. yan ang rocket AoE yan yung Babylon. Yup. So, nagpapatong-patong yan kung magkakatabi kayo. Mm-mm. Damn. Sarap, satisfying. Tapos, ayan na yung play. Hindi na hindi na yata dumating yung lubang dito. Nag-attempt Hindi yata na. mag-ult. Nag-push na lang. Nag-push na lang. Kinas na yung lubang Mm-mm. niya, nawala yung green dot. Saka, I think kay Justy yata. Pero, ayan, push na lang. Mm-mm. Well, natalo pa rin naman sila on the team fight kasi ayun nagkakuha na ng leverage doon yung Elevate, nakapag-farm si Azar. Kita mo yung damage ni Azar, siya lang talaga yung pinanggagalingan ng damage. A G6 Yan. and the rest, punching Indeed. bag lang ng Indeed. Blacklist.